Nagising si Margaret na makaamoy siya ng nilulutong bacon at tocino. Dahan-dahan siyang bumangon para tignan kung saan galing ang amoy. Pero sigurado siyang galing yon sa kusina niya. Nagulat pa siya nang makita si Rafael na nagluluto sa kusina. Dahan-dahan siyang umupo sa upuan habang tahimik itong pinagmasdan sa ginagawa. Nagulat pa ito nang makita siya, ngunit agad ding ngumiti. "Good morning, babe." Nakangiting wika nito sa kanya habang binabalik nitong bacon sa kawali. Pinaikot naman niya ang kanyang mata dahil sa pagtawag nito sa kanya ng babe. Mukhang hindi pa ito naliligo at naiinis siya sa tuwing nakikita ang balbas nito sa mukha. Lagi itong pumapasok sa unit niya nang walang paalam para ipagluto siya ng makakain basta lang hindi ito busy sa trabaho. Medyo kinikilig naman siya kahit paalam naman niyang ginagawa lang nito iyon para makakain siya ng masarap dahil alam nitong tamad siyang magluto at syempre para talaga sa bata ang ginagawa nito. Pero hindi niya maiwasang hindi kiligin sa simpleng ginagawa nito. Ngunit sa tuwing maiisip niyang aalis din siya pagkapanganak niya ay naiinis siya at nalulungkot. Halo-halong emosyon ang bigla niyang nararamdaman sa tuwing naisip iyon. Alam kasi niyang wala talaga siyang magagawa para pigilan ang kapalaran niya. Ang kapalarang magmahal at aalis din. She has to do that because that's the deal. "Breakfast is ready. Masarap yan. So stop pouting. Baka pumangit ang anak natin." Nakangiting biro ni Rafael sa kanya habang nilalagyan ng medyo mainit na fresh milk ang baso niya. "Anak natin. Ang sarap sa pakiramdam na marinig. Pero totoo ang sinasabi naman ito. Anak naman talaga nila ang dinadala niya. Iiwan nga lang niya pagkatapos iluwal." Hindi siya umimik at kinuha ang basong may lamang gatas at dahan-dahang ininom saka nagsandok ng kanin at ulam at nag-umpisa ng kumain. Umupo lang si Rafael sa harap niya at nakangiting nanood lang sa kanya habang kumakain. "Pwede ba? Kung ayaw mong kumain, umalis ka na sa harapan ko. Naiinis ako sa pagmumukha mo eh. Yung balbas mo sa mukha, naiinis ako kapag nakikita yan." Wika ni Margaret habang kumakain at saglit lang tumingin kay Rafael. Ewan ba niya nitong mga nakaraang araw ay ayaw na ayaw niya nakikita ang balbas ni Rafael sa mukha. Siguro dala yun sa paglilihi niya. Palagi kasi niya mas lalo itong gumagwapo sa paningin niya at lagi siyang nabibighaning tingnan ito. Kaya gusto niyang matanggal iyon. Ilang beses na siyang nagreklamo tungkol dito ngunit hindi pa rin sinusunod ni Rafael at ngumingiti lang. "Ayoko. I can't imagine my face without beard. Huwag ko nang pagtripan to." Para itong nakapouty lips at nag-sad face look pa sa kanya. "Eh di wag, hindi naman kita pinipilit eh. Basta wag ka lang papakita sa akin, ayos lang. Isa pa, si baby naman nag-request na ipatanggal yan. Bahala ka. Baby oh, ang daddy mo ayaw sumunod." Pangiinis niya. Habang hinahapos pa ang 5 buwan ng tiyan, nakita niya ang pagsimangot ng mukha ni Rafael saka biglang tumayo at iniwan siyang mag-isang kumakain. Napangiti naman siya ng malapad. Naging tagumpay. Bago pa ito tuluyang lumabas ng kanyang pinto para pumunta sa condo unit nito ay lumingon muna ito. "May kapal ito ah. Baka akala mo. Gagawin ko to kahit labag sa loob ko kay humanda ka mamaya dahil dito ako matutulog." Nakangiting saad ni Rafael bago tuluyang umalis at isinara ang pinto. Hindi na siya nakapalag dahil tumalikod na ito. Pasaway ang lalaking yun ah. Akala pa naman niya nakaisa siya rito. Now she feels excited and nervous at the same time. Dito matutulog? Bahala siya. Matulog siya sa sofa. Mabilis niyang tinapos ang pagkain at naghugas ng pinggan. Iniwan niya ang natirang pagkain sa mesa para kay Rafael. Baka babalik pa ito doon at mag-agahan. O kung hindi naman, ay yun na din ang pananghalian niya. Gusto sana ni Rafael na kumuha ng katulong na makakasama niya at para may tagluto at taglagaba siya. Ngunit ayaw niya. Halos wala na nga siyang ginagawa sa bahay. Paano na lang kung may katulong pa siya? Baka wala na talaga siyang ehersisyo. Kaya pa naman niyang maglaba. May washing machine naman. Hinugasan niya ang kawaling ginamit ni Rafael kanina nang mapapitlag siya dahil may biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Alam niya ang amoy na yun. It's Rafael. You know the best feeling? Yung yayakapin ka mula sa likuran. Ang sarap sa pakiramdam. Parang nanindig yata lahat ng balahibo niya. Hindi na siya nakapalag nang idinantay nito ang baba sa balikat niya at biglang hinalikan ng pino ang leeg niya. "Rafael, ano ba? Nakikiliti ako.
Sabi niya habang pilit humarap rito na pinagsisihan niya dahil mali yata ang ginawa niya. Dahil halos magkadikit na ang mukha nila sa sobrang lapit ngayon. She can't move dahil nakadikit siya sa may hugasan habang nakakulong sa mga bisig nito. Naamoy pa niya ang aftershave nito at ang cologne. Ang sarap amoy-amoy yun, ngunit nakakahiyang gawin iyon. Nagtanggal nga ito ng balbas. He looks so neat and clean. Sobrang gwapo pa rin. Akala niya kapag nawala ang inaalagaan nitong balbas ay papangit na ito, ngunit ang gwapo pa rin. Napatulala tuloy siya. You look more beautiful when you're blushing. Halos pabulong na sabi ni Rafael sa paos na boses. Kinikilig naman ang puso niyang marupok. Itinulak niya si Rafael. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Sinunod naman siya nito at binitawan. Ang taray talaga ng mami ni baby. Sabi nito na hinaplos pa ang tiyan niya. Pero sa kanya nakatingin na nakangiti at nanunukso. Sumimangot lang siya. It's your monthly check-up. I'm excited to know your gender, baby. Dagdag pa nito. Oo nga, plano na nilang alamin ang kasarian ng baby bukas para makabili na siya ng mga gamit nito. May monthly check-up na siya dahil ayaw niya matulad dati, hindi man lang siya dumalo sa OB-GYN. Excited na rin siyang malaman ang kasarian ng anak nila. I think it's a girl. Hula ni Margaret. Well, I think it's a boy. Nakangiting hula naman ni Rafael. Pustahan tayo? Hamon niya naman dito. Pakiramdam kasi talaga niya ay babae anak niya kasi feeling niya blooming siya ngayon. Sabi kasi ng mga matatanda na kapag blooming ang babae habang nagbubuntis, ibig sabihin ay babae ang anak. Pero kapag nangingitim daw ang batok at kilikili o pumpangit ang babae sa paningin niya, ay lalaki daw ang anak. Kaya kampante siyang makipagpustahan kay Rafael. Sige ba? Anong pusta kung manalo ko? Sang-ayon nito. Imposibleng manalo ka kasi siguradong mananalo ko. Tumatawang sabi niya. Well, let's see. Kampanteng sagot ni Rafael. Okay. Ano bang pwedeng ipusta natin? Nag-iisip na sabi ni Margaret habang tinatapik-tapik pa ng daliri ang kanyang pisngi. How about meron tayong tagi-isang kalihilingan na dapat sundin ng isa't isa? Deal? Suhestyon ni Rafael. Tulad ng ano? Tanong naman niya. Kahit ano, di kailangang humiling ka agad. Pwede mo siyang hilingin anytime mo gusto. Paliwanag ni Rafael. Deal. Gusto ko yan. What if hilingin ko sa'yo bigyan mo ako ng malaking puhunan para magkaroon ako ng maraming branches ng business ko? What if lang hindi pa yun ang hiling ko. Siguradong yayaman na ako nito. Tumatawang sabi naman ni Margaret. Napangiti naman si Rafael. Well, let's see. No problem with me. Basta gagawin mo rin ang kahilingan hinihingin ko. Nakangiting sang-ayon niya. Anything, master? Sagot niya ay naminestra pa ang kanang kamay na parang bumabati sa isang makapangyarihang tao. Sabay naman silang napatawa. Piningot naman ni Rafael ang ilong niya na parang nanggigigil. Cute. Pabulong na sabi ng binata pero umabot pa rin sa tenga niya. Napahinto siya sa pagtawa at tumingin dito. Aalis na ako. Pasok na ako sa opisina. Tumawag ka kagad sa akin kung may kailangan ko, may nararamdaman kang kakaiba, okay? Paalam ni Rafael. Napatitig naman siya sa mukha nito. Seryoso ito sa sinabi. Para bang isa itong asawa nagpapaalam sa asawa. Kainis. Ang puso niya'y kinikilig na naman. Pakiramdam talaga niya, asawa siya sa ginagawa ni Rafael. Nabigla na lang si Margaret nang bigla siyang hapitin nito sa bewang at dapuan ng labi nito ang labi niya. Mabilis lang yon pero ang puso niya ay parang napupuno ng kilig at saya. Bye babe. See you tonight. Dito ako matutulog. Nakangiting paalam nito. Nakangiti ito dahil nakatulala pa rin siya sa ginawa nito. Hindi na yata siya masasanay sa lagi nitong pagnanakaw ng halik sa kanya. Che, matulog ka sa kwarto mo. Sagot ng dalaga na makahuma. Palabas na ito ng unit, ngunit nakangiting lumingon pa ito. I'm shaved. Maniningil lang ako mamaya. Sabi nito sa kakumindat at tuluyan ng lumabas. Halos malaglag naman ang puso ni Margaret. Wow, ang gwapo talaga. Sino ba naman ang hindi ma-inlove sa lalaki na yun? Kainis, pero nakakakilig. Yes, isang malakas na hiyaw ni Rafael at napatalon pa ito sa saya. Napatingin tuloy si Dr. Mendez na nag-u-ultrasound sa kanya. Napasimangot naman siya at hindi nalingid iyon sa mga mata ng doktora. Ngunit hindi ito nagtanong.
Tinapos na nito ang ginagawa at pinagbihis siya. Napalingon naman si Margaret kay Rafael na hindi mawaglit ang malapad na ngiti sa mga labi. Actually, masaya siyang masaya ito. Ang ikisinamangot lang naman talaga niya ay ang pagkatalo niya. Kahit pa kasi anong kasarian ibigay sa kanyang anak ay masaya siya. It's a boy. Gosh, siguradong kasing gwapo to ng kanyang ama. She imagined a little Rafael running inside their living room na nakikipagkulitan sa ama. So good picture to see pero hindi na siya masasaksihan iyon. Bigla na naman siyang nakaramdam ng lungkot. Hindi na siya umimik habang nakasakay sila ng sasakyan ng binata. Tumangutango lang siya sa mga sinabi at paalala ng doktora sa kanya. Hey, what's with the long face? Untag nito. Kanina pa kasi siya tahimik. Nothing. Maikling sagot niya. Malungkot lang talaga siya. Nothing. Pero mukhang dinaramdam ang pagkatalo mo. I feel you. But deal is a deal, baby. Natatawa pang sabi nito at halatang nangiinis o nagbibiro. Pinaikot niya ang mata niya. Kainis. Ano naman kaya ang hihilingin nito? At dahil pinasaya mo ako ngayon, kainin mo kahit anong gusto mong kainin yun, kahit pa noodles. Saan mo gustong pumunta? Pasiglang tanong ni Rafael. Marami kasi talaga itong pinagbawal sa kanyang kainin niya. Mga pagkaing unhealthy daw, sabi ng doktor na sinunod naman ni Rafael. Napangiti si Margaret ng malapad. Iliko mo dyan papuntang boulevard. Utos niya. Sumunod naman si Rafael. Matirik na ang araw dahil magtatanghali ang tapat na, ngunit hindi niya ininda yun. Pinahinto niya si Rafael sa may tapat na nagtitinda ng fishball at kwek-kwek at iba pang street foods. No, hindi tayo sigurado kung malinis yan. Look, it's dirty. Sabi ni Rafael na nakatingin sa paligid ng maliit na kubo na nakakabit sa motor na nagbebenta. Nangingitim na ang paligid ng pinaglutuan ng fishball at ang mantika ay marumi na rin. Ngunit para sa kanya ay normal lang yun. Mukhang ayaw talaga siyang payagan itong kumain, ngunit mabilis niyang nabuksan ang pintuan at lumabas ng sasakyan. Manang, 2 kwek-kwek po, tapos fishball, bali 20, at itong chicken skin 1 baso, at 2 buko juice po. Sabi ni Margaret sa babaeng nagbebenta at inabot ng 100 piso. Nang inabot sa kanya ang kwek-kwek na nasa paper plate ay inabot agad niya ito kay Rafael. Sunod naman niyang kinuha ang chicken skin at fishball. Lastly, ang 2 plastic cup ng buko juice. Keep the change, Manang. Nakangiting wika ng dalaga at sumakay na ng sasakyan. Halos hindi naman mapinta ang mukha ni Rafael dahil mukha nagsisi itong pinagbagyan siyang kumain ng kahit ano. Alam niyang it's unhealthy pero ang sarap. Namimiss na niyang kumain ng mga ganitong street foods. This is for you and this is for me. Sabi niya habang ibinigay sa binata ang 1 platong kwek-kwek na may seafood at pipino at ang juice. Ang fishball at chicken skin ay nilagay niya sa harapan. Hindi alam ni Rafael kung paano tatanggihan ng pagkain, pinahawak na niya kasi ito sa kanya. Natatawa siyang makita ang reaksyon ng binata. Nagumpisa na siyang kainin ang mga pagkain. Sarap naman. I missed this. Tikman mo na, malinis yan. Natatawang biro ni Margaret sa binata. Umisbid lang ito sa kanya bago kumuha ng fishball at kinain. Base sa ekspresyon ng mukha ni Rafael ay first time pa itong nakatikim nito. Mukhang first time mong kumain ng fishball ah. Not really. Unang kain ko nito ay nagka-diarrhea ko kaya simula noon hindi na ako kumain ng street foods. Paliwanag nito na ikinangiwi niya. May dahilan naman pala ito at naintindihan niya dahil siya man ay ganun ding karanasan. Hindi siya kumakain ng dinuguan dahil nung bata pa siya, nakikain siya sa isang birthday party ng kapitbahay nila at ang ulam na inilagay ng nanay niya sa plato niya ay dinuguan. Pagkatapos niyang kumain ay sumama ang pakiramdam niya hanggang sumusuka na siya at isinuka niya lahat ng kinain niya. Nagkaroon din siya ng lagnat kaya palagay niya ay dahil yon sa inulam niya. Kaya simula noon hanggang ngayon ay may phobia na yata siya sa dinuguan. Ganun ba? Huwag ka nang kumain, akin na yan, baka sumakit pang tiyan mo. Inagaw niya ang hawak ni Rafael ngunit hindi nito ibinigay. This is my share kaya akin to. Ayokong ubusin mo ito lahat. Ang dami nito.